Tatlong araw na nga lamang po mula ngayon, ibig sabihin sa Miyerkules, alam ng lahat sa atin ay araw muli ang tinatawag na araw ng mga puso o araw ng mga magsising irog. At marahil makakakita kayo ng iba't ibang kapahayagan ng pag-ibig sa araw na yan. Pero marahil aayunan niyo ako na sa anumang relasyon, yan man ay sa relasyong mag-asawa o magkasintahan, meron niyang pagsubok. Dinadatnan niya ng pagsubok. At ganito natin, minsan pa natingnan ang buhay Kristiyano. Bagaman marahil may mga gandang tagpo o sandali sa buhay Kristiyano, pero meron ding hindi. At ito ang hindi naintindihan ng marami. Ng kapwa ko Kristiyano, akala nila kapag Kristiyano ka na, ay okay na ang iyong buhay. Alam niyo, hindi ko maitatanggi na walang katulad ang buhay Kristiyano. Masasabi ko na kung ang isang tao ay walang relasyon kay Hesukristo, anuman ang katatayuan niya sa buhay, marahil siya'y mayaman, may pinag-aralan or popular, miserable pa rin ang kanyang buhay. At ito ang panawagan ko sa mga wala pang Hesukristo sa kanyang buhay. Gusto kong sabihin sa inyo na anuman marahil ang katatayuan nyo sa inyong buhay, wala marahil pagsubok, marahil asa maayos kang kalalagayan, ngunit masasabi kong miserable pa rin ang iyong buhay. Pero sa mga Hesukristo na sa kanyang buhay, huwag mo namang isipin na parang okay na ang iyong buhay, yung parang wala ng pagsubok, yung bagang parang langit na lagi ang iyong karanasan. Alam niyo, hiling ko nga sana na parang langit na lang lagi ang ating karanasan, pero hindi iyon ang katotohanan. Kung minsan nga ay parang impyerno pa ang karanasan ng mga Kristiyano. Pero wag mong tingnan ang mga pagsubok na parang impyerno lamang. Hindi po. Ang pagsubok man ay pwedeng gamitin ng Diyos para sa ating paglago. At marahil ikaw mismo ay masasabi mo na sa iyong karanasan bilang Kristiyano, marahil kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, nakaranas ka ng mga pagsubok, marahil masasabi mo na mas naging malago kang Kristiyano. Pero ang problema nga kung minsan na hindi ganito ang nangyayari sa atin at kung minsan pa nga ay inilulugmok tayo ng pagsubok. At ito marahil ang masasabi ko na mas hamon sa mga Kristiyano at ito nga yung hamon na makikita natin paulit-ulit o nakita natin paulit-ulit sa sulat na ito ni James na ating tinutunghayan at para sa huling pagkakataon, gaya ng sabi ko ng isang linggo, na ating tatapusin ang ating serye ngayong hapon at sa huling pagkakataon nga ay samahan niyo kung buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ni Santiago. Ang nakalagay sa ating handout ay ating teksto ay Kabanata 5, talatang 7 hanggang 12, pero ang tutunghayan lang natin dyan ay mula talatang 7 hanggang 11. So, Santiago 5, mula talatang 7 hanggang 11. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matyaga rin kayo. Patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Mga kapatid, huwag kayong magbulong-bulungan laban sa isa't isa, upang huwag kayong mahatulan. Tingnan nyo, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. Mga kapatid, kunin ninyong halimbawa ang pagtitiis at ng pagtsatsaga ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Tunay na tinatawag nating mapapalad
ang mga nagtiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. At inyong nakita ang layunin ng Panginoon kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. Hanggang dito na lang mga kapatid. Kung mapapansin nyo nga ang ating teksto, ito ay inumpisahan ni James sa salitang kaya. Sa English ay therefore. Pamilyar tayo, yan ay nagpapakita lamang na merong pinanggalingan ang ating tekstong ito. At ito yung ating naging mensahe noong isang linggo, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 6. At posible na may kinalaman din yan sa mas nauna pa dito. Marahil may kinalaman pa yan sa Kabanata 4, talatang 13 hanggang 17. Pero kaugnay lamang sa ating nakaraang mensahe o teksto, chapter 5, verse 1 to 6, maalala nyo na ito ay pinatungkol ni James sa mga hindi mga mananampalatayang mayayaman. Ngayon, marahil mapapaisip tayo kung ito pinatungkol ni James sa mga hindi mananampalatayang mayayaman na to, unrighteous rich, ay bakit ipinangaral pa niya ito? Marahil ang isang maiisip natin dyan ay upang wag silang matukso ang mga mananampalatayang ito sa mga mayayaman na to, sa anumang katatayuan meron sila. Maalala nyo na posible na mas maraming mahirap sa sinulatang ito ni James. Kung mahirap ka, na doon ka sa ganung kalalagayan, ay marahil ang pwedeng maging bunga niyan ay matukso ka sa mayayaman. Yun ay dahil maayos ang kanilang buhay. Pero pinakita dito ni James na walang dahilan na matukso sila sa kanila. Sapagkat gaya ng nakita natin nung isang linggo sa ating mensahe, sila ay hahatulan ng Diyos. At marahil may hahalin tulad natin yan sa awit 37. Kung pamilyar tayo sa awit 37, sinabi doon na ang matuwid ay natutokso sa masama. Anong dahilan ng pagkatukso ng matuwid na to? Sa masama, sapagkat sa kabila na sila ay masama, ay tila maayos pa ang kanilang buhay. Pero pinakita doon na walang dahilan na matukso ang matuwid, sapagkat ang sabi doon ay ang matuwid, ang masama ay maglalaho. Sa katunayan, sinabi doon na mabilis silang maglalaho. Ay kung ganoon, may dahilan ba na matukso ka sa kabila na ito yung nararanasan mo na isang matuwid, naghihirap, ay sila nga, maayos ang kalalagayan, pero mabilis silang maglalaho. Ang sinabi doon ay kayo na matuwid ay mamanahin nila ang lupa. At parang ganito ang ipinapakita dito ni James. Ipinakita dito na sa halip na matukso sila sa kanila, ang sinasabi ni James ay matuto silang magtiyaga. Matuto silang magtiis. At pinapakita sa ating teksto na ang pagtitiis na ito ay hanggang sa huli. Nais kong tapusin ang ating serye ngayong hapon sa ganitong mensahe. Isang marahil simpleng mensahe. Ang sagot sa tukso ng pagsubok, ano man ito, marahil kahit pa sa tukso ng kayamanan, ay ang pagiging mapagtiis hanggang sa huli. Ang sagot sa tukso ng pagsubok, ano man ito, marahil kasama ang kayamanan, ay ang pagiging mapagtiis o matyaga hanggang sa huli. Alam nyo, ang usapin sa buhay Kristiyano ay hindi yung pag-uumpisa, kundi yung pagtatapos. Hindi natin pinag-uusapan dito kung nawawala bang kaligtasan o hindi. Hindi po kailanman mawawala ang kaligtasan ng isang tunay na Kristiyano. Pero paano mo maipapakita na ikaw ay tunay na Kristiyano o tunay na ligtas? Yun ay sa pamamagitan ng iyong pagpapatuloy. Hindi mo po pwedeng sabihin na dahil Kristiyano ka na ay okay ka na. Hindi po pwedeng ganyan ang kaisipan ng isang Kristiyano. Kung ganyan ang kaisipan ng isang Kristiyano, ay masasabi ko na malapit siya sa pagkapahamak.
Bagkus mong inaangkin na ikaw ay Kristiyano, bagkus kang magpatuloy, bagkus kang magtiis. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ngayon, kaugnay sa ating teksto, ano ang masasabi nating nakapaloob sa pagiging mapagtiis? Nais kong magbahagi sa inyo ng dalawang bagay kaugnay dyan. Una, marunong makontento sa kasalukuyan. Marunong makontento sa kasalukuyan at para bigyan niya ng diin. Pangalawang bagay, marunong maghintay sa hinaharap. Marunong maghintay sa hinaharap. So ito yung dalawang bagay na marahil masasabi natin na nakapaloob sa pagiging mapagtiis. So unang bagay ay marunong makontento sa kasalukuyan. Ay marahil hindi gaanong mapapansin ang usapin ng kakontentuhan sa ating teksto, pero gaya ng sabi ko kanina na mayroong tukso na nangyayari sa mga mananampalatayang ito na sinulatan ni James. At yun niya ay may kinalaman sa kayamanan. Marahil dahil sila ay mahirap o nakakaranas ng hirap, ay natutukso sila na parang mas mabuti na maging mayaman. Parang mas mabuti na maging katulad nila. Totoo marahil na nauunawaan ng mga Kristiyanong ito na hahatulan ng Diyos ang mga taong ito, ang mga binanggit dito na mayayaman, pero dahil marahil hindi pa nila nakikita yon, ito ay nagbubunsod sa kanila na mainggit sa kanila. So ang kawalan ng kakontentuhan sa kasalukuyang katatayuan ng buhay ay nauwi sa pagkainggit na hindi nararapat. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng pagkainggit? Ito yung paghahangad mo sa isang bagay na hindi para sa iyo. Ito yung paghahangad mo sa isang bagay na marahil meron yung isa na wala ka. Ngayon, marapat ba yun? At ganito ang nangyari sa mga Kristiyanong ito na sinulatan ni James. Yan ang nakita natin sa ating mga nakaraang mensahe. Kung bakit nagkaroon sa kanila ng mapapait na paninibugho sa kanilang mga puso. Parang ang hirap isipin na mapapait na paninibugho. Talagang matindi ang naging pagkainggit o paninibugho ng mga taong ito. Yan din ang dahilan kung bakit sila naging makasarili. Hindi marahil masama na maghangad o yung sinasabi nating ambisyon, pero ang nangyari sa kanila ay selfish ambition. Alam niyo, ipinakita dito na walang dahilan na hindi tayo matutong makontento sa anumang katatayuan ng ating buhay. Sa halip ay matuto tayong magtiyaga. Matuto tayong magtiis hanggang sa huli, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Yun ang sinasabi ni James. Ngayon, kung isipin natin bakit walang dahilan o lugar sa ating buhay na parang hindi makontento o hindi maghintay, hindi magtiis. Pansinin niyo, sinabi ni James sa talatang 7 sa ikalawang bahagi, hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya ay nagtitiis para dito hanggang sa ito'y tumanggap ng una at huling ulan. Alam niyo, yan ay may kinalaman sa pagpapala o katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Si James ay mayroong kaisipan sa kung paano pinapakita, pinapatunayan ang katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Alam natin na ang bayang Israel ay very dependent sa kanilang mga lupain. Ngayon, paano pagpapalain ang kanilang lupain? Paano sila marahil makakakuha ng kanilang mga ani doon sa pamamagitan ng ulan? At ito nga yung tinatawag na una at huling ulan. O yung tinatawag na autumn or spring rains. Autumn and spring rains. Ngayon, sino ang nagbibigay ng mga ulan na yon? Na kailangan para sa mga pananim na kailangan noon sa kapanahunan. Ang bawat
pananim ay merong kapanahunan. Sino nagbibigay ng ulan noon? Ang Diyos. Malinaw yan sa sinabi sa Deuteronomy chapter 11 verse 14, pero nais kong basahin mula verse 13. Ang sabi diyan, kung inyong susundin ang mga utos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, na ibigin ng Panginoon ninyong Diyos at siya'y paglingkuran ng inyong buong puso at kaluluwa, ay ibibigay kong ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan. Ang una at huling ulan upang iyong matipon ang iyong trigo, alak at langis. So diyan ipinapakita ang katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Ganito rin ipinapakita yung katapatan ng Diyos sa atin. Ngayon, kung ang Diyos ay nananatiling tapat sa atin, may patunay ng kanyang katapatan, ay meron bang dahilan na hindi tayo makontento sa anumang katatayuan ng ating buhay? Sa kasalukuyan? Meron bang dahilan na maghangad tayo ng isang bagay na hindi para sa atin? Ano pa ang dahilan kung bakit pinakita dito, hindi man marahil direkta na tayo ay dapat makontento sa katatayo ng ating buhay sa kasalukuyan? Sa ibang salita, meron tayong dahilan na maging matyaga hanggang sa huli. Ang sinasabi ni James ay, sapagkat malapit na raw dumating ang Panginoon. Alam nyo, siguro, marahil, bagaman nalalaman natin na babalik ang Panginoon, pero kung iyon ay parang matagal pa, marahil hindi tayo mahihikayat na magtiis. Kasi matagal pa eh. Pero hindi ganyan na sinasabi dito ni James. Ang sinasabi dito ni James ay, ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. Hindi gusto sabihin dito ni James na parang nalalaman natin kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi po. Pero ang tiyak, ang Panginoon ay babalik, at ang sinasabi ng salita ng Diyos ay yung pagbabalik daw ng Panginoon ay malapit na. At yun ay napakalaking kalakasan para sa isang Kristiyano na nakakaranas ng hirap. Ilagay natin ang ating mga sarili sa kalalagayan ng mga Kristiyanong ito. Tapos iisipin mo ay malapit nang dumating ang Panginoon. Hindi ba napakalaking kalakasan nun? At napakahalaga nito para sa mga mambabasa ni James. Maalala nyo na mga mananampalatayang ito ay nakakaranas ng hirap dahil sa mga mayayaman. Yan ang nakita natin sa ating nakaraang mensahe. Iniipit ng mga mayayaman yung marahil mga crops na marahil para sa tao, sa mga binanggit doon sa verse 6 na matuwid, sa Kristiyano ang tinutukoy doon. Hindi binibigay yung sahod na para sa kanila. Yan ang nararanasan, kaya nga sinabi doon ni pinapatay. Ganong kahirap ang kalalagay ng mga Kristiyanong ito sa kamay ng mga mayayamang ito. Pero isang araw ay mararanasan ng mga Kristiyanong ito ang pagtatanggol ng Diyos sa kanila. Yung tinatawag nating vindication o yung paghihiganti ng Diyos sa kanila. Isang araw ay hahatulan ng Diyos sa mga taong ito. Hindi ba yun napakalaking kalakasan para sa kanila? Pero ipinakita din dito na kung totoo ang paghahatol na ito ng Diyos sa mga taong ito, sa mga unrighteous rich na ito, ito ay totoo rin sa atin. Huwag mong isipin na yung parang hatol ng Diyos, hindi para sa iyo yun. Totoo na hindi na tayo hahatulan ng Diyos, pero yung babala ng hatol ng Diyos ay para din sa atin. Ang Diyos ay hindi lamang hukom ng mga hindi mananampalataya, kundi ang Diyos ay hukom din ng mga Kristiyano.
Kaya na sinabi sa talatang siyam, mga kapatid, huwag kayong magbulong-bulungan laban sa isa't isa, upang huwag kayong mahatulan. Tingnan ninyo, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. Isipin niyo yun, mga kapatid. Tapos parang isipin mo, hindi ka, walang dating sa'yo yung hatol ng Diyos. So, diyan mapapansin nyo na ang babala ng paghahatol ng Diyos ay kasama ang mga Kristiyano, kaya huwag din tayo masyadong pakakampante. Ngayon, ano yung isang halimbawa ng pagiging kampante? Yung kawalang kakontentuhan sa buhay. Yung kawalang pagtitiis sa kanyang pananampalataya. Ngayon, bakit napakahalaga ng pagkakaroon ng kakontentuhan sa buhay? Alam niyo, ang kawalang kakontentuhan sa buhay ay diyan pumapasok ang pagrereklamo. At ganyan nga nangyari sa mga mananampalatayang ito na sinulatan ni James. Ang sabi ni James, do not grumble against one another, brothers. Naging grumblers na sila. At ang pagrereklamong ito ng mga Kristiyanong ito sa isa't isa ay hindi lamang parang simpleng pagrereklamo o parang bulong-bulungan. Ito ay nauwi sa pagsasalita nila ng masakit o paghatol sa isa't isa. Yan ang nakita natin sa Kabanata 4. Naging mensahe natin talatang 11 hanggang 12. Bakit sila marahil nagsasalita ng masasakit sa isa't isa? Yun marahil dahil sinisisi nila sa kanilang kapatid yung kahirapan na kanilang nararanasan. Alam mo kapatid, kaya ako naghihirap dahil gawa mo eh. Ganyan ang posibleng nangyari sa mga mananampalatayang ito. Nagbulong-bulungan na sila sa isa't isa. Pero hindi nga simpleng bulong-bulungan lang. Sa Tagalog yun ang ginamit. Naging grumblers na sila. Mapagreklamo, nagsasalita ng masasakit sa isa't isa. At kung nasa ganyan kang kalalagayan, malapit ka sa paghahatol ng Diyos. Yun nga ang punto ng talatang siyam sa 2 bahagi. Tingnan nyo, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. Tinutukoy sa mga Kristiyano, ayan lamang ang hukom, nakatayo sa mga marahil pintuan ninyo. Kaya sinabi niya ay, do not grumble, brothers, so that you will not be judged. Kaya halin tulad natin yan sa sinabi ng Panginoon sa kanyang pangangaral sa Matthew chapter 7 verse 1. Judge not so that you will not be judged. So mapapansin nyo kung gaano kahalaga ang kakontentuhan sa buhay ng mga Kristiyano. Ang dahilan lamang naman kung bakit merong gulo sa West Philippine Sea ay dahil sa kasakiman ng bansang China. Hindi sila makontento sa kung anong meron lamang talaga sila. Pinabati ko naman sila ng Kong Hei Pachoy, pero hindi ko sila mababati o hindi ko talaga sila masasang-ayunan sa kanilang ipinapakita sa sumasang-ayon ako na sa ating katubigan, hindi dahil Pilipino ako, kundi dahil naniniwala ako na ayun ang tama. At napakadelikado ng ganung espiritu, lalo na sa mga Kristiyano. Ang hamon ko ay dahil ang Diyos ay hukom ng lahat. Ibig sabihin, hukom mo rin siya. Matuto kang masiyahan sa kasalukuyang katatayuan ng iyong buhay. Nakita natin ang problema ng kawalang kakontentuhan sa buhay. Nauuwi sa pagrereklamo. Yun ay ang pagsasalita ng masakit laban sa kapatid. Pero gusto ko rin sabihin na hindi lamang dyan natatapos yan. Yan ay nauuwi pa sa paghahangad at paghahangad ng isang bagay na hindi para sa iyo, na hindi
marapat sa iyo. Tandaan natin, ang isang taong walang kakontento sa buhay, hindi yan darating sa punto na talagang makukontento yan. Maghahangad at maghahangad yan. Kaya mapangani para sa isang Kristiyano ang walang kakontento sa buhay. Di ba yan ang dahilan kung bakit ang mga mananampalatayang ito na sinulatan ni James ay natutukso na makipag-alyansa sa ibang Diyos? Marahil sa kayamanan. At kung tayo ay nakikipag-alyansa na sa ibang Diyos, anong kasunod nun? Hihiwalay ka na sa Diyos mo na pinaglilingkuran. Hindi ka na sa Kanya magtitiwala. Nakikita ba natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa ganung kalalagayan? Kapag ka maghahangad ka ng higit sa nararapat sa iyo, marahil hindi ka makontento sa iyong kalalagayan, parang hirap isipin ang mga Kristiyanong ito ay parang maintindihan mo sila, talagang mahirap ang kanilang kalalagayan, pero maging ang salita ng Diyos ay malinaw na hindi dapat mangyari sa kanila yon. Hindi sila matukso sa ibang Diyos. Dapat yung allegiance natin ay nasa Diyos lamang na ating pinaglilingkuran. Yan ang panganib ng kawalang kakontentuhan sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya kaiingat tayo, mga kapatid. Sinasabing si Martin Luther doon sa Ten Commandments ay halos lahat nag-struggle daw siya doon. Liban lang sa isa. At yun ay yung panghuli. Ano sinabi doon? You shall not covet. Nung mabasa ko yun, parang hirap isipin na sa dami nung sa 10 yun ay doon pa siya hindi nag-struggle. Wow! Pero kung yun ay totoo, napakaganda nun, mga kapatid. Pangalawang bagay na makakita natin na nakapaloob sa pagiging mapagtiis ay marunong maghintay sa hinaharap. Alam niyo, pinapakita sa ating teksto na mayroong pagpapala na naghihintay sa mga Kristiyanong ito. Ito yung binanggit ko kanina na isang araw ay mararanasan ng mga Kristiyanong ito ang vindication ng Panginoon sa kanila. Kabaligtaran yan sa mga hindi mananampalataya, katulad ng mga mayayaman na binanggit sa ating nakaraang teksto. Pero ang papapalangang ito ay paparating pa lang. Kung ito paparating pa lang, ibig sabihin, kailangan mo yung hintayin. At marahil ang mas mabigat pa dito, ay kailangan mong hintayin ito ng may pagtitiis. At ito marahil ang mahirap dito, pero ito ang sinasabi sa atin dito. So ano yung simpleng itinuturo sa atin dito? Mayroong pagpapala sa hinaharap. Kung mayroong paghihintay na may pagtitiis. At muli, parang ito yung mahirap dito. Siguro parang wala naman sanang masama na maghintay, pero yung maghintay ka pa ng may pagtitiis, parang sobra na yon. Pero ito ang sinasabi sa atin dito. Gusto ipakita dito na kung walang pagtitiis, walang pagpapala. Sa katunayan na sinasabi nga dito ay yung pagtitiis ay yung pagtitiis sa kahirapan, hindi lang basta pagtitiis, kundi pagtitiis sa mga pagdurusa na marahil iyong nararanasan. At ganyan daw ang tumatanggap ng pagpapala. Ngayon, paano kung hindi tayo handang magtiis sa mga kahirapan o marahil pagdurusa na marahil nakakaharap natin? Makakaasa ba tayo ng pagpapala sa hinaharap? Marahil hindi. At yan nga yung sinabi sa nakaraang nating mga mensahe sa Kabanata 1, talatang 12. Mapapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. So mapapansin nyo na mayroong pagdadaanan ang mga Kristiyano bago sa gantimpala na nakalaan sa Kanya.
Pinapakita dito na hindi ito automatiko. Bagaman marahil automatiko ang kaligtasan na tinanggap natin kay Hesukristo at yun ay numanampalataya tayo sa Kanya. Pero hindi pa rin automatiko ang kaganapan noon. Nakita natin na si Hesukristo ay muling paparito. Sa katunayan, sinabi na siya'y malapit ang dumating. Pero hindi pa rin natin alam kung kailan yun. Pero masiyahan na tayo doon. Kung po pwede nga lamang na si Hesukristo ay dumating na sa ating kalagitnaan anumang oras. Pero ang problema, maging si Hesukristo, hindi niya nalalaman kung kailan siya babalik. Ang kanyang Ama lamang ang nakakaalam ng araw na yon, pero masiyahan na tayo doon. Ang mahalaga ay tiyak siyang babalik. Sa katunayan, malapit na siyang bumalik. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero ito marahil ang ayaw ng marami. Ang gusto natin ay parang bigla ang pagpapala. Tila ayaw nating maghirap. Tayo nga, sinasabing nasa panahon na parang napakadali na ang lahat ng bagay. Nandiyan yung parang marami ng instant. Nandiyan yung marami ng automatic, gaya ng marahil kotse. Nandiyan din marahil yung AI. Pero alam niyo, hindi po pwede ang ganyan sa buhay Kristiyano. Totoo, marahil na mayroong naghihintay na pagpapala sa atin, pero hindi instant yun, hindi automatic yun, lalong higit, hindi mo po pwedeng gamitan ng AI doon. Pero itong hamon ko sa bawat isa, dahil mayroong tiyak na pagpapala na naghihintay sa atin, matuto tayong maghintay na may pagtitiis hanggang sa kaganapan noon. Ganito ipinakita ni James ang nangyari sa mga propeta nung una. Pinakita dito na yung mga propeta nung una ay nagdusa, nagtiis sa mga pagdurusa na kanilang nararanasan dahil sa kanilang katapatan sa Diyos. At marahil may halin tulad natin yan sa sinabi ng Panginoong Hesus sa Kabanata 5 ng Mateo, talatang 10 hanggang 11. Na sinasabi doon ay mapapalad kayo kung kayo nakakaranas ng mga marahil pag-insulto o anumang mga pag-uusig. Sapagkat ganun din daw ang naranasan ng mga propeta nung una. Ganyan ay pinapakita sa atin mga kapatid. Ngayon kung hindi pa tayo kumbinsido dyan, ay ganito rin daw ang ipinakita na nangyari kay Job. Alam natin ang nangyari kay Job. Kasi nakaranas ng maraming pagdurusa. Hindi ko lubos maisip kung anong klaseng pagdurusa ang naranasan ni Job. Marahil talagang wala siyang kapantay, wala siyang katulad. Pero dahil sa kanyang matapat na pagtitiis, ginantimpalaan siya ng Panginoon. Ibinalikan lahat ng nawala sa kanya, kayamanan, maging ang mga nawala niyang mga anak. Sa katunayan ay higit pa sa dati ang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ganyan ipinapakita yung pagpapala ng pagtitiis sa mga pagdurusa. Hindi ipinapakita dito na ang pagtitiis sa mga kahirapan ay lagi nagbubunga ng mga marahil material na pagpapala. Gaya ng nangyari kay Job, huwag mong isipin kung anong nangyari kay Job ay ganun din ang mangyayari sa iyo. Walang ganyang sinasabi ang salita ng Diyos, both Old and New Testaments. Pero pinapakita dito na yung matapat na pagtitiis sa mga pagdurusa, binibigyan tayo ng katiyakan ng salita ng Diyos, partikular sa sinasabi ni James, na merong gantimpala o pagpapala doon. At yun ang mahalaga. At ito yung gusto kong maunawaan ng mga kasama namin ngayon.
Gusto kong itanong sa inyo na mayroon ba kayong pagpapala na inaasahan sa hinaharap? Alam niyo, ang mga Kristiyano sa kabila na mayroon yung mga pagdurusa o kahirapan na nararanasan sa kanyang buhay sa kasalukuyan, mayroon naman niyang gantimpala sa hinaharap. Totoo na parang ang buhay ng Kristiyano ay parang malungkot, parang boring. Bakit parang malungkot? Dahil marahil sa mga pagsubok. Pero hindi iyon totoo. Sa katunayan, ng malungkot o boring na buhay ay yung walang inaasahan sa hinaharap. Yung mga hindi Kristiyano. Bagaman marahil maayos ang kanilang buhay sa mundong ito, again, sa kasalukuyan, pero papaano sa hinaharap? Muli na gusto kong maunawaan ng mga kasama namin ngayon. Parang tila masakit sa pandinig, pero yun ang katotohanan. Kaya sana'y magkaroon kayo ng Hesukristo sa inyong buhay. Si Hesukristo ang pagpapala na higit na pakanaisin nyo sa inyong buhay. Gusto kong sabihin sa inyo na si Hesukristo ang higit na pagpapala. Sa lahat ng pagpapala na marahil pwede mong matanggap sa inyong buhay. Hindi siya maihahalin tulad. Kung meron kang Hesukristo sa iyong buhay, nasa iyo ng lahat ng pagpapala. Sa kabila, marahil iyon ang mga pagsubok. At ito rin ang gusto kong maunawaan ng meron ng Hesukristo sa kanyang buhay. Kayo na katulad ko na Kristiyano. Nakikita mo ba kung anong klaseng pagpapala meron ka kay Hesukristo? At kung ganyan mo siya iniisip, ano nga ba yung kalalagayan mo na yung nararanasan ngayon? Marahil walang salapi kumpara sa marahil sa mga mayayaman. Pero ito ang katotohanan, mga kapatid. Siguro kung mayroong isang pagpapala na pwedeng nasain si John Calvin sa Geneva noon, yun na yung maging mamamayan o citizen ito. Sapagkat kung ikaw ay mamamayan o citizen ito, lalo pa nung panahon ni John Calvin, maraming pribilehiyo iyon. Kaya kahit nga sa panahon ngayon ay mahirap daw maging mamamayan ng Switzerland. Kaya pag ikaw ay nag-grant ang iyong citizenship, yung ina-apply, talagang grabing pagpapala. Totoo na nag-grant din ang citizenship ni John Calvin sa mga huling bahagi ng kanyang buhay. Pero hindi pa rin yun ang pinakaninais ni John Calvin sa kanyang buhay sa simpleng pag-unawa. Yun ay dahil naunawaan niya na higit yung pagpapala na meron siya sa langit. Naunawaan niya na higit yung pagpapala ng isang tagalangit. Naunawaan niya yung higit na pagpapala na meron siya kay Hesukristo. At sana ganito ang maging kaisipan natin, mga kapatid. Pag-umpisa pa lang ng ating mensahe, seryeng ito, nababanggit ko na parang napakahirap ng buhay Kristiyano at maging hanggang ngayon sa ating pagtatapos ng seryeng ito ay parang ito na lamang yung lagi niyong naririnig sa akin. Pero sa kabila noon ay makikita natin kung anong klaseng pagpapala meron sa marahil pagsubok na nararanasan mo sa iyong buhay. Sa ating hymno na aawitin bilang tugon, pinapakita dito na dahil kay Hesukristo ay matatag yung ating palalagayan bilang mga Kristiyano, kahit marahil nakakaranas ka ng mga
pagsubok at ito yung ating kaaliwan o pag-asa ng ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Bilang tugon, awitin natin ang batong matibay. Bukas po tayo sa panalangin, mga kapatid. O dakilan namin Diyos, aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami minsan pa sa paalala na sa mga pagsubok, marahil na aming nararanasan, ang sagot ay kami ay maging mapagtiis hanggang sa huli, O Diyos. Tunay na walang dahilan sa amin ang hindi makontento sa aming kalalagayan ngayon. Anuman marahil ang aming nararanasan, sa halip ay tinuturuan niyo kami na maging matyaga hanggang sa pagdating ng aming Panginoon. Salamat sa napaka-comforting na mga katotohanan na ito sa amin bilang mga Kristiyano na marahil sa anumang paraan ay nakakaranas ng mga pagsubok sa aming buhay, sa aming paglilingkod sa iyo. Ngunit salamat, Panginoon, sa paalala ng iyong mga salita. Nakita namin, Panginoon, kagaya ng mga propeta noon, kagaya ni Job, na nakaranas ng matinding pagdurusa, pero dahil siya ay naging matapat sa iyo, hindi siya bumigay sa kanyang kalalagayan, sa inyong pinagpala. At ganito namin, Panginoon, tinitingnan ang aming kalalagayan bilang mga Kristiyano. Panginoon, nawa nga ay makita namin ang pagpapala ng pagtitiis sa mga kahirapan o mga pagdurusa na marahil aming nararanasan sa aming mga buhay. O Panginoon, kami nananalangin din at nagsusumamo sa iyo para sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kasama ngayon, na makita rin nila na kung walang Hesukristo sa kanilang buhay ay tunay na napakamiserable ng kanilang buhay. Anuman marahil ang katatayuan nila sa mundong ito, marahil hindi katulad ng mga Kristiyano, marahil sila ay nasa maayos na kalalagayan. Ngunit nawa, O Diyos, ay mangusap ka sa kanila at makita nila ang kahabag-habag na kalalagayan nila sa iyo. Ngunit kami, Panginoon, salamat sa katotohanan na sa kabilangan ng mga karanasan namin sa kasalukuyan, ngunit mayroon kaming gantimpala na tinatanaw sa hinaharap. At salamat sapagkat ang aming sandigan ay walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo. At dahil dito, patitiyak kami sa pagpapalang iyon sa kabila ng aming karanasan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagsama niyo sa amin, sa ginugol naming panahon sa aming seryeng ito na may kinalaman sa pagsubok ng mga Kristiyano. Nawa nga ay tunay na ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.